Hello, tingnan natin ang sitwasyon mo ngayon, okay? So, kamusta naman? Madaling araw ko siya madalas gawin. Minsan, depende. Pero, madalas gawin ng madaling araw. Okay. Thank you, 36. Mukhang marami nangyayari sa'yo. Okay. Thank you, Tarot Angels, overall energies. Okay, medyo masakit yung feelings mo ngayon. At medyo nahihiya ka sa anumang nakikita ng ibang tao sa panlabas mo. Example, your career mo, hindi lang yung itsura mo, kung paano ka mag-act. Pero ngayon, nakikita mo na yung na-realize mo na yung mga tao na kung totoong mahalaga sila sa'yo, ay kung mahalaga ka sa kanila, siguro napakahalaga sa'yo ng mga taong to. Hindi ka dapat mahihiya kung ano man yung sasabihin nila or opinion nila about sa'yo. Dapat hindi nila ikakahiya yun kung ano man yung, kung ano ka. Ay, halimbawa, kung sabihin na natin na may gusto kang ibang work, ganon, yung mga, or may gusto kang gawin na hindi approve sa kanila, yung mga ganon bagay. Mga something like that. Kasi parang, iniisip mo yung sasabihin ng iba, pero naiisip mo na-realize mo na kung totoong nagmamalasakit sila sa'yo, hindi sila mawawala sa buhay mo. Sa ngayon na nagbabago ka, nagta-transition ka siguro ngayon, o pinapakita mo na yung tunay mong, hindi naman, yung passion mo. Yan, tunay mong passion. Okay, kung hindi ito yung, yung sitwasyon mo ngayon, huwag mong ipilit. Okay? Baka mahirapan tayo, mahirapan din ako. Thank you, Tarot Angels. Tingnan natin kung ano yung kinakahiya mo noon na hindi na ngayon. Okay? Thank you, Tarot Angels. Okay. So, ito yung matagal mo nang gustong gawin. Parang binibilisan mo eh. Parang, okay, kailangan ko magawa to. Kasi dito ko nararamdaman yung happiness. Ito yung feeling ko na at home ako. Halimbawa, kung job man to, ito yung feeling ko na hindi ako nagtatrabaho eh. Parang ganon. At doon ako masaya. At alam mo sa sarili mo na kahit na tawag dito, may intuition ka na, okay, bilong ako dito. Dito talaga to. At papunta ka dun sa, kung step up ka man dun, yun na yun talaga yung aangat kang tuloy-tuloy. Kasi sabi nga nila, kung gusto mo yung ginagawa mo, kahit ayaw ng iba or mababa yung sahod, mas dun ka aangat. For me, ganun talaga siya. Okay, thank you, Tarot Angel. So, naman, inyong mensahe sa ating collective. Buti naman, hindi na to love reading. Kasi kahit ako na-frustrate sa love reading, nahulog yung, nahulog. Okay, it's not meant to be makuha, so yeah. So, sabi ng guides mo, okay, magkakaroon ka ng, ito yung maliit na news lang, pero it's a good news na magpapakalma at magpapaprogress ng kung ano man nasa sitwasyon ka ngayon. Kailangan mong iwanan yung mga bagay na tingin mo noon ay, ito kasi yung bagay na
yung iiwanan mo ha, medyo mahirap to ha. Ito yung mga bagay na pinahalagahan mo ng sobra. So, parang sabihin natin, pinag-aralan mo si medicine, pero hindi yun ang gusto mo. So, parang, nahihirapan ka kasi, teka, yun yung pinag-aralan ko, pero ito yung gusto kong gawin. Pero sumunod lang ako sa pamilya ko or sa, yung pamilya ko lahat kasi, field namin, ganun, ganyan. Meron ka naman dun na, meron ka naman dun pagpapahalaga. Ang problema lang is, kailangan mo na siya bitawan dahil hindi yun ang path para sa'yo. So, ang tingin ko para yung pamilya mo is makikitang black sheep ka. Well, ang mga black sheep po kasi, sila po yung mga tao nagbe-break ng cycle. Nagagalit sa atin ang pamilya natin kasi hindi tayo sumusunod sa tradition, which is kakaiba. Yung sasabihin ng mga tao, ba't hindi ito nagsasakripisyo? Lahat ng katulad ng, bakit hindi nagsasakripisyo itong babae na to? Bakit napaka go-getter, dapat nag-aalaga to ng pamilya, yung mga ganon, di ba? Yung tingin nila sa mga housewife. Pero, kaya sila naiinis kasi hindi nila magawa yung ginagawa mo kasi hindi sila makabreak ng cycle. Ang tingin kasi nila, mabuti silang tao pagka, hindi ko sinasabi masama sila ha, pagka sinasakripisyo nila yung sarili nila. Not knowing na hindi nagiging mabuti yung mga tao sa paligid nila once na hindi hinahayaan na matuto yung tao based sa kung anong dapat nilang matutunan. So, ikaw, alam mo yung dapat mong matutunan at hindi yung mga bagay na natutunan mo na during na kasama mo yung mga taon to or ini-establish mo yung mga bagay na naka-establish na sa buhay mo. So, parang sabi mo, etong mga to, okay, alam ko na to, kaya ko na tong gawin, alam ko, pero hindi ako dito masaya. Oo, meron ako ditong, sigurong, sabihin natin pagtingin, pero hindi ako dito masaya. Kailangan mong bitawan yun. Mahirap, pero kailangan mong bitawan dahil yun, at tingin ko papunta ka naman doon, kasi kung hindi naman natin makikita yun na nag-iisip ka kung bakit, kung iiwanan ka ba nila once na pinalo mo yung passion mo, may gagawin ka. Kasi lahat ng tao sa paligid natin is, to be frank, hindi sila mahalaga. Hindi ko ibig sabihin kahit ang magulang or may anak ka or something like that, pamilya, hindi sila mahalaga kung ibabase mo sa kaligayahan mo. Kasi darating ang panahon na pagka yung kaligayahan mo, ibabase mo sa kanila, magiging masaya ba mama ko, papa ko, anak ko, asawa ko, yung mga ganon. Ang mangyayari is, sisisihin mo sila at sasabihin mo, ibiblame mo sila na, nagsakripisyo ko para sa'yo. Hindi. Kaya mo pa rin mahalin sila na ginagawa mo yung passion mo. Nasa balance lang. Hindi ka pwede too pride, hindi ka rin pwedeng too low. Kasi, pag sobrang ma-pride ka na, makakaapak ka ng ibang tao. Pero kung nakabalance ka, baka, alam mo yun, matutunan pa ng mga tao sa paligid mo kung anong dapat nilang maging sila. Dahil tayo sa society, kung anong ginagawa ng iba, ginagawa din natin. Kaya nga may tendency na halimbawa na pag nag-post yung isang tao na masaya sila, kahit hindi naman tayo masaya, kailangan mag-post din tayo ng ganon. Well, doon, na-break ko na yung cycle ko. Kailangan ba akong magsinungaling dahil masaya to? Halimbawa, makita ko ex ko masaya. Kailangan bang, kunwari masaya din ako, maayos din yung relasyon. Kahit deep inside, tinatrato na akong basura. Hindi ka tuloy makaalis kasi inisip mo, hala, wala nang ibang tao magmamahal sa akin eh. Ito lang to eh. Well, hindi. Ikaw ang tao magmamahal sa'yo. Ikaw ang makaka-break ng cycle. At hindi mahalaga ang opinion ng iba. Ang mahalaga ay ikaw at kung ano nararamdaman mo. Dahil the rest, yung pamilya mo, kaibigan mo, mas matutulungan mo sila. At mas hindi ka nagiging pabigat. At hindi ka magtatanim ng galit sa kanila. Okay, collective? Okay, always smile and bye!